merong programa si Governor Daniel Fernando. Ha? Papanood natin yung kanyang mga programa na yan na gusto niyang ilatag at inilatag sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So ito na ngayon, dito sa Bulacan, merong solusyon naman. Si Governor Daniel Fernando, matagal ang problema sa pagbaha sa lalawigan ng Bulacan. May solusyon si Governor Daniel Fernando. Kasi alam nyo, nitong nakaraan, 14 na bayan sa Bulacan at 2 lungsod ang binaha na magpahanggang ngayon. Marami pa rin underwater. Kaya nga ang Latigo News TV at ang Latigo Handang Maglingkod Foundation ay sumaklulo dyan sa pamamagitan ng ating inisyatibo at pagtulong din, pag-donate ng ilan nating kaibigan na nag-donate at binili natin ang mga bigas at itinulong natin sa San Jose del Monte at sa Barangay Francis, Kalumpit, Bulacan. Makikita niyo po yan. Salamat sa ating donor kay Ma'am Orchid Mong na Australia, kay Sir Norberto de la Merced ng Canada. No? Kaya tayo nakapagsaklolo dyan at kalunos-lunos ang naging kalagayan ng mga kababayan natin sa ilang bayan sa Bulacan. Dahil nga, paulit-ulit yung pagbaha mga kababayan Ngayon, namimigay na naman ng relief goods si Governor Daniel Fernando sa Baliwag, kung saan-saan. Pero tuwing tag-ulan ba, ganyan ba? Dapat may long-term solution. Ito ang long-term solution na sinasabi ni Governor Daniel Fernando. Bukod daw sa long-term solution na sinasabi ni Pangulong BBM. Ito, pakinggan natin si Governor Daniel Fernando. Na Pangulo, Ayan. pag-alang ko pong idudulog sa inyo, please allow me ang matagal na pong inihintay ng mga Bulakenyo na Ayan. pangmatagalang solusyon sa dekada-dekadang pagbaha na naranasan ng ating mga kababayan. For most, I recently recommended to the Congress the formulation of a flood management and control master plan. This plan will highlight flood risk reduction management system to be implemented in all the infrastructure projects and development undertaken either by the government or private entities in the province of Bulacan. Next is the construction of elevated bypass roads. As mentioned in the report of NIA, the cause of backflows of irrigation water was due to the blockage in the constructed bypass road from Guiguinto to San Ildefonso. In order to avoid the same incident in the future, we respectfully recommend instead of elevated bypass road. Number 3, we need resources, expertise, and funding to conduct dredging to desilt our rivers, waterways. And we understand, however, that if the external river outflows or the main exits of the primary rivers were silted, the efforts of smaller inland dredging will be unsuccessful. Thus, we also highly recommend to national agencies and to private corporations to help us in dredging the said exits of the primary rivers. Aside from the Bayabas Reservoir, we also respectfully recommend for the additional water reservoir situated in the higher grounds. As experienced, the vast amounts of waters flowing down from the upper parts of the fountains on the east side of Bulacan are not sufficient to hold on the existing dams or reservoirs of Angat, Ipo, Bustos, and Bulo. Thus, during height of typhoons or when there were heavy rains, this dam discharged vast amounts of waters that cause flooding. Yeah. As additional precaution, we also recommend the construction of water impounding areas similar to La Mesa Dam. This is to hold the excess water coming from the uplands to avoid overflowing of rivers that might cause flooding. More so, the collected waters from the impounding areas can be used later easily for irrigation purposes. Ganda. Aside from the advantages of having new road from Cavite to Bataan, if the said road will be constructed higher to the ground, the same will serve as protective dike, or what we call mega dike, to the coastal areas, in particular to lowlands of Bulacan.
This means that the effect of high tides as happening now will be presented. Or will be prevented, I mean. Your Excellency, Mr. President, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagbisita sa aming lalawigan. Salamat po at nadama namin ang inyong pagdamay sa gitna ng krisis at sakuna kung saan ang pinaka-apektado po ay ang maralitang sektor ng lipunan. Ang iyong mga minamahal na maliit na magsasaka at mangingisda, mga urban poor, mga karaniwang manggagawa. Narito po tayo ngayon sa isang sitwasyon kung saan ang bawat isa ay may responsibilidad na dapat gampanan. Hindi po tayo titigil hanggang di tayo natitiyak ang mga maliwanag at konkretong hakbang upang mabilisan ang permanenteng masolusyonan ang problemang ito. Gusto po nating makatiyak na sa gabay at awa ng Diyos at sa ating pagkakaisa, mahal na Pangulo, ang lalawigan ng Bulacan sa ating panahon ay tuluyan ng lalaya sa napakatagal ng suliraning ito. Again, mahal na Pangulo, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Governor. Tignan natin, actually, maganda itong ways forward mo dahil medyo tumutugma ang ating pag-iisip. Nagustuhan ng Pangulo Local, kundi sa national. Yung mga plano mo, Governor Daniel Fernando, mga kababayan. So malinaw, dito sa speech ni Governor Daniel Fernando, mga kababayan, nagustuhan ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, at talagang realidad na ito yung mga solusyon na naisip ng ating Governor Daniel Fernando, ang long-term solution, mga kababayan. No? Magdagdag ng water impounding facility pag papagawa sa mga bypass road na yan. So dito nakita natin na mahusay si Governor Daniel Fernando. Katuwang pa ng kanyang Vice Governor Alex Castro. Sumusuporta sa programa ng provincial government o Bulacan. Yan ang sinasabi natin, kapag mayroong teamwork ang isang nanunungkulan, mabilis ang daloy ng programa, mabilis ang aksyon, mabilis isakatuparan ang mga proyekto na yan, mga kababayan. Yan ho natin nakita. Yung pagkakaisa at political will ni Governor Daniel Fernando at ni Vice Governor Alex Castro at syempre yung ating Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kababayan. Ngayon, bago tayo magtapos maya-maya, panoorin naman natin itong interview kay Governor Daniel Fernando ng media. Maiksi lamang ito. Hinain na apela ni Governor sa Kongreso. Governor, yung last week na naging pandinig sa Congress, ano daw po ang status niya? Well, kung hinahin natin yan sa Pangulo, yung hinahin natin sa Kongreso noon. Actually, I was invited dun sa tatlong bill na yon regarding dun sa panukala na, nilalatag ng tatlong bill na magkaroon ng solusyon o permanenteng solusyon yung magpasultakan. And right now, I don't know kung ano pa yung pagdinig pang gagawin nila doon, but I think ay nasa committee na yon. Ano po, at maghihintay tayo. But itong pagdating ng Pangulo dito ay narinig natin na matagal na itong mga proyekto dito na dapat gawin. Lalo na itong tanong kanina kay Pangulo, yung Megaday. Ito ay matagal nang dapat, ito talagang programa na. At yun, kailangan talagang tugunan. At lalo yung water impounding dam. But I suggest kanina na not only in naibaba ngayon sa ating lalawigan, yung dala niya. well, hindi ko na total kanina how much lahat. Ang provincial government ay binigay mo na niya ng I think 15 million. 15 million for the provincial government. Tapos yung 15 million, 50 million ang tulong ng Pangulong Bongbong Marcos sa provincial Roughly government. 500 million for the financial assistance. Yes, 500 million suggested. Kaya nga, 50 million. Para yun sa mga talagang ibibigay sa mga tao. Apektado ng mga po. Pagdating naman sa relief na ibibigay nila, malaki, umabot na sa 74 million, 75,000 na ibigay. But nakaalat pa ang 100 pa, aabot ng 100. 105.
176. 170. 170, yung pong 75,000 na sinasabi ni Governor sa Food pack ba yan? province. Yung full 170 food pack. 170. Yung iba po sa 1,000 ha? LG. So yan mga kababayan, talagang mahal ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang lalawigan ng Bulacan. 170 food pack yung kanyang ibinigay at 15 million worth ang itutulong sa provincial government of Bulacan. Kaya mabuhay ang pamunuan ng lalawigan ng Bulacan sa panguna ni Governor Daniel Fernando at ang kanyang Vice Governor Alex Castro at mga board member, mga kababayan. So yan, congratulations.